Purihin po ang Diyos. Purihin po ang Diyos sa araw na ito. Ayan, sa lahat po ng nanonood at manunood pa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At gusto ko pong simulan ito ng pasasalamat sa Panginoon. Ayan, salamat sa Panginoon dahil kahit ano man yung dumaan sa ating mga buhay or mga pagsubok o mga pagkakataon na hindi man ito maganda or it's a good or bad, kapag kilala natin ang ating Panginoon, mapapasigaw tayo at masasabi natin na God is so good. Alam ko lahat na nararanasan natin ito na God is so good. Sa lahat ng oras, napakabuti ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Dakila ka, O Diyos. Diyos ka na makapangyarihan sa lahat. Diyos ka na hari ng mga hari, Panginoon. Walang makakapantay sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Ngayong umaga kami humihingi sa iyo ng kapatawaran, Panginoon. Nagpapalinis kami sa iyong harapan, Panginoon, Lord. Mula ulo hanggang talampakan, kami linisin mo, Panginoon. Maging katanggap-tanggap kami, Panginoon, at karapat-dapat sa iyo, Panginoon. At salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa panibagong araw, buhay na punong-puno ng pag-ibig mo, Panginoon. Ang iyong presensya ay nananatili sa aming lahat, Panginoon, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami ngayong araw na ito, Panginoon, kami mag-aaral ng iyong salita. Bibigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na maunawaan namin ang iyong salita. I-guide niyo po kami, Panginoon. Pangunahan niyo po kami ngayon. At ikaw, Panginoon, ang maitaas sa araw na ito. Salamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko pong lahat tayo ay nananampalataya sa Lord. So, hindi lang sa kapatawaran o kaligtasan. So, lahat tayo ng mga anak ng Panginoon ay nananampalataya sa Kanya. So, He is going to provide, He is going to heal, at lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. So, kung mapapansin po natin sa New Testament, lalo na sa mga miracle ng ating Panginoon, so mapapansin natin na tinatrabaho ng ating Panginoong Jesus ang pananampalataya ng kanyang mga disipulo. Ayan, so kung na-observe po natin yung gospel, yung mga miracle ni Jesus at yung mga teaching ni Jesus is actually, ang objective is palakasin ang ating faith kay Jesus. Ayan. So, yung ating pong verse yung alam ko memorize natin ito, yung from Matthew 17:20, 'di ba? Ang sabi po doon, because you have too little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. So, nothing will be impossible for you. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kasi, sabi po dito sa Matthew 17:20, kapag meron po tayong pananampalataya na katulad ng mustard seed, ayan, kasing liit ng mustard seed, kaya nating i-move yung mountain. Ang galing. Kasi wala ngang imposible sa ating Panginoon. So, it sounds like parang ang dali lang, pero kung titingnan mo yung formula, lumalabas kung meron kang faith, hindi sa liit nito, kundi sa authenticity or yung pananampalataya mo ay potent, meaning powerful. Kasi pag may pananampalataya, ina-activate natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi nagbabago, at He is always powerful. Ayan. So, meaning, if you have faith, God has the power. So, kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, ang guarantee ng Scripture, mayroon siyang kapangyarihan na tuparin ang lahat ng ating ipinapanalangin. So, if you have faith, God has the power. So, today, ito po yung pag-uusapan natin. Ito pong, if you have faith, God has
the power. So from the book of Mark or Marcos, ayan, pwede pong makipagbukas po kayo sa Marcos 5:25. Ayan. Kasi alam ko na ito ay madalas na mabanggit ng ating mga pastor, or madalas siyang ina-example na story itong babae na mayroong issue with the blood. So hayaan niyo pong basahin ko ito sa inyo. Mateo 5:25. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil, tumigil ang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Nararamdaman agad ni Jesus ng may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't umaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Ayan. So, imagine nyo po, hindi po siya 12 hours, no? Hindi din po 12 days, at hindi din po 12 months. It's 12 years. 12 years o 12 taon nang dinaranas ang kanyang karamdaman. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Na kapag po tayo ay nanalig, kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, may kayang gawin ang Diyos sa ating buhay. So kaya samahan niyo po akong buksan natin ang ating puso at sabay-sabay nating namnamin ang mensahe ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Marco, sa 26 na po, sabi dito sa 26, hirap na siya sa sakit na iyon. Siyempre, 12 years niya pong dinaramdam ito, na hirap na siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Ayan. So sa halip na gumaling, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. So dito po sa atin, lahat na lang ng pwede, kung halimbawa man, 'di ba, pag may mga sakit tayo, lahat na lang ng pwedeng lapitan ay pupuntahan natin. Kasi like here in the Philippines, pag ganun po kasi, 'di ba, yung condition, ang best hospital dito ay meron tayong St. Luke's, Medical City, or Asian Hospital and Medical Center. So ito yung mga well-known hospitals in the Philippines that provide specialized care for women na ganun ang mga conditions. So kung sa mga panahon na yun, siguro pumunta na yun sa mga tatlong or sa mga hospitals na well-known, no? And kung hindi pa rin kaya na, or hindi pa rin gumaling dito sa Pilipinas, siguro pupunta siya or tatawid siya sa ibang bansa. Ayan, so may mga sa ibang bansa kasi, 'di ba, especially sa USA, may mga specialist na famous hospitals sa USA, yung Brigham and Women's Hospital, ayan, sa Boston, at yung sa Mayo Clinic ng USA. Ayan, siguro pupuntahan niya yan. At kahit puntahan niya ang pinaka sikat na hospital, or yung pinuntahan niya ang lahat, kasi nga po, 'di ba, may pera siya. Lahat inubos niya sa pagpapagamot. Pero hindi pa din po siya gumagaling. Ang sabi po dito, 'di ba? Ang sabi po dito, lumalala siya. Hindi siya gumagaling, kundi lumalala ang kalagayan ng babae na to. Sabi po naman sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus.
Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ayan, so salamat sa Panginoon. Ito po yung good news dito. Kasi before itong mangyari, 'di ba, ang ating Panginoon ay nakilala sa mga ginagawang himala. Yung pagpapagaling niya dun sa sinasapian, bago po natin ito dito sa Marcos 5:25. Ayun, so Marcos 5:1 po kasi, kung babasahin natin, ito yung pagpapagaling sa sinasapian ng masasamang espiritu. So naibalik niya sa normal yung ni Lord ang sinasapian. So ito po yung good news dito, kasi before ito mangyari nga, meron pong pinagaling or may ginawang himala ang ating Panginoon. So, 'di ba? Kaya naman itong babaeng ito, naging desperate siya, Kasi sobrang daming tao nito. So imagine natin yung mga panahon na yon, dinumog ng mga tao ang ating Panginoon. Pero nagawa niyang makipagsiksikan, at ang kanyang faith, ano po yung faith niya dito? Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Ayan, so sobrang daming tao. Ayan, siguro po doble sa Quiapo or Divisoria sa dami ng tao, kasi nga nabalitaan nila na si Jesus ay gumagawa ng himala, at si Jesus ay nagpapagaling. So papunta po ang ating Panginoon dito sa anak po ni naroon isang tagapamahalang sinagoga na ang pangalan ay si Jairo. Ayan, pagkakita kay Jesus, siyang lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Ayan, so siya po ay papunta sa bahay ni Jairo. Nagmakaawa kasi siya, meron ding issue yung anak ni Jairo. Meron siyang sabi niya ay wala na daw yung kanyang anak. So papunta siya doon, pero dahil habang pupunta po siya doon, at yung babae na dinurugo, ay ang kanyang faith, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Ayan, sabi po sa 29, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Ayan, amen. So sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi nawala ang kanyang pag-asa. So nananampalataya siya na kung hawakan lamang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. So, at dahil sa kanyang pananampalataya, natanggap niya ang kagalingang matagal na niyang inaasam. So again, if you have the faith, God has the power. Ayan. Sabi po ito sa verse 30. Ano pong sabi sa 30? Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Ulitin ko po, sabi dito, dahil sa pananampalataya ng babaeng ito na hipuin ko lang ang damit ng Panginoon, ay gagaling na ako. Kaya naman, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya naman, if you have the faith, God has the power. Ayan. So if you remember po yung ang ating Panginoon kasama ang mga maiba naman tayo, may kwento may story dito sa Bible na yung ating Panginoon kasama niya ang mga disipulo, 'di ba? Inabot siya ng malakas na bagyo sa Sea of Galilee. Yung bangkang sinasakyan nila ay hinahampas ng malalaking alon at halos mapuno ng tubig. So, nung mga panahon na yon, natutulog lang si Jesus kahit bumabagyo, kahit malakas ang alon or halos mapuno ng tubig, tulog lang si Jesus. Then yung mga kasama niya ay nagwo-worry na, at ginising pa si Jesus. Kaya naman bumangon si Jesus, at sinaway niya yung hangin. At ang sabi niya lang po, tigil. At agad na tumigil ang alon or ang mga
hangin na malalakas. So ano po yung sabi ni Jesus sa mga disciples? Ang liit naman ng pananampalataya nyo. Bakit nagda-doubt pa kayo? Ginising pa si Jesus dahil malakas nga ang or sila talaga ay nag-doubt na baka ano yung mangyari sa kanila. Ayan. Kaya naman po kung ang ating faith ay itatanim, pwede itong lumago. So, kasi kapag lumago ng ating pananampalataya sa Panginoon, the more you see the bigger miracles and breakthrough na mangyayari sa ating mga buhay. So, again, if you have the faith, God has the power. Ayan. So, mga kapatid, nakita po natin sa kwento ng babaeng may sakit sa Marcos 5:25 na ang kanyang pananampalataya ang naging daan sa kanyang kagalingan. Ayan. Ang kanyang pananampalataya ay naging daan sa kanyang kagalingan na kahit 12 years na siyang dinudugo, nanampalataya siya na siya ay gagaling. Ganun din sa ating mga buhay, na kapag tayo ay may pananampalataya, walang imposible sa ating Diyos. Ayan, kung kayo ay may mga sakit ngayon, ayan, maniwala kang kayang pagalingin ka ni Jesus. Kung naghahanap ka ng trabaho, manalig kang ibibigay ito ng Panginoon sa tamang oras. Kung matagal mo nang pinapagdarasal na magkaroon ng anak, huwag kang sumuko. Huwag tayong sumuko. Ipagkakaloob ito ni Lord sa tamang panahon. Ayan, kung may matagal ka ng mga hinihiling sa ating Panginoon, ang Diyos ay tapat. Ang kanyang pangako ay hindi magmamaliw. Ayan, so kung yung pangako ng Panginoon ay kailanman ay hindi napapako. Kapatid, man ang ating mga kapatid ko, man yung ating mga pinagdadaanan, kung may pananampalataya tayo, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya patuloy tayong manalig, patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Kasi alam naman natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kayang-kayan ni Lord gawin ang lahat. Kaya ay may tayong mga tao, may limitasyon lang. Pero lagi nating tandaan, ang Panginoon ay limitless. So, iasa natin sa Panginoon. Alam ko lahat tayo, may mga kanya-kanya tayong pinagdaraanan sa buhay. May mga sitwasyon na minsan hindi na natin kaya. Lahat ay nilapitan na natin, lahat ay pinuntahan na natin, lahat ay pinagsabihan na natin. Pero lagi nating tandaan na ang Panginoon ay pwede nating lapitan kahit anumang oras. Kahit saan mang dako, pwede tayong lumapit sa Panginoon. Ayan, magkaroon lang tayo ng patitiwala sa Kanya. Again, if you have the power, God has. If you have the faith, God has the power. Again, if you have the faith, God has the power. Ayan, kagaya po ng babaeng dinurugo na 12 years na dinaramdam niya yon. Lumapit na siya sa kahit alam niya pinakamagagaling na doktor, pinakasikat na hospital, lahat pinuntahan niya na. Inubos niya na ang kanyang mga ari-arian, inubos niya na ang kanyang pera. Pero sa bandang huli, napatunayan niya na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay lumulutas ng lahat ng problema. Ito man ay mabibigat, Ito man ay mabibigat at hindi mo na kaya. God has the power. Makapangyarihan ang ating Panginoon. So maraming salamat po, Lord, sa pagsama nyo sa atin ngayon. Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong umasa sa kabutihan ng Diyos. Ayun. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ayun. So maraming salamat po
sa Panginoon sa araw na ito na ipinapaalala sa atin na magkaroon tayo ng faith. Patuloy na i-exercise natin yung faith natin kay Lord. So, purihin po ang Panginoon. God bless po. Ayan. So, muli po, ako po ay si Sister Jenny May from Marinduque under ni Pastor Alex Ricantel and Pastora Baby Quijada. So, Quesad. Okay, so maraming salamat po.